Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Gubat at karagatan, tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan, ang lahat ng nilikha niya'y mabuti. Binigyan niya ng purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang araw na ito, unang araw ng Nobyembre, ay napakamahalaga sa atin bilang isang simbahan. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Sa ating pagdiriwang ito ng banal na misa, ay iniaalay natin ang lahat ng ating panalangin, mga misa pagpasalamat, pag-alala sa mga namatay nating mga mahal sa buhay, at gayon din ipinagdarasal natin ang ating mga kapatid na mayroong karamdaman. Sa pamagitan ng panalangin ng mga banal na nasa langit, nawa sila ay magkaroon ng kagalingan. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapag
kaharian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi niya sa akin, ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng Kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa Kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila ang at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon? Sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya
na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay magpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father.
lalong-lalo na sa ating mga kapatid na mayroong karamdaman. Sama-sama po nating ipinagdarasal kasama ng lahat ng mga anghel ang kagalingan ng bawat isa. Ngayon nga po ay dakilang araw ng kapistahan ng lahat ng mga banal. Kung ating iisipin ay napakaraming mga santo, napakaraming banal ang ating kasama na nagdarasal para sa ating dito sa lupa na nagpapatuloy pa ng ating pilgrimage o ng ating paglalayag. Kaya tayo ay nagpapasalamat dahil sa communion na tinatawag na ito. Kaisa tayo ng lahat ng mga banal. Nitong nakaraang linggo nga ay mayroong diniklarang santo ang mahal na Santo Papa doon sa Roma. 7 bagong santo na ayon sa mahal na Santo Papa, sila ay tila mga ilaw para sa atin, gabay sa totoong buhay ng kabanalan. Mayroong mga individual katulad ng founders ng mga congregation, religious congregation. Yung isa dito ay sa simula pa lamang ay wala na siyang isang sarili kamay. No? At meron ding isang katekista na namatay bilang martir, nagbigay ng kanyang buhay habang ipinapalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. Meron din namang doktor na buong buhay niya ring ibinigay yung kanyang sarili para sa paglilingkod sa mga aba. Kaya siya ay tinawag na Doctor of the Poor. Mayroon ding isang madre na sa kanyang pagbibigay buhay ay inilaan niya ito para sa pagsisilbi sa mga indigenous people. Mayroong isang obispo na tumanggi na iwan yung kanyang pananampalataya, siya ay pinaslang. At mayroon din namang isa na dating nasa ibang panig ng relihiyon, hindi nananampalataya sa Diyos, pero dahil sa grasya ay bumalik sa Panginoon at naging daan pa para sa mas malalim na debosyon sa mahal na Birheng Maria. Itong mga santo ay dagdag pa sa napakarami, ilang libong mga santos na kinikilala ng ating simbahan. Sa unang pagbasa, nakita ni San Juan doon sa langit, napakaraming tao. Sila ay nakasuot ng puti na damit. Sabi niya, sino po ba ang mga ito? Sabi sa kanya bilang tugon, ito yung mga tao na naging tapat sa Panginoon. At yung kanilang suot na maputi ay nilabahan sa dugo ng karnero. Banal na karnero. Napakarami di umano mga santos. Noong aking tiningnan ko si Google, ilan po ba yung mga santos sa ating simbahan? Sabi niya ay meron di umano 10,000 up to 80,000 mga santos. Hindi natin gaanong ma-eksakto yung bilang, pero pinapakita na napakarami. At ngayon, mga kapatid, sa araw na ito, maliban sa mga santo,
na ating kilala. Ngayon din ay inaalala natin ang bawat isa, mga bininyagan na nagbigay ng kanilang sarili, binuksan ang kanilang puso sa Panginoon, binasbasan ng Diyos yung kanilang buhay at naging pagpapala sa kanilang mga mahal sa buhay at sa mga taong nakasalamuhan nila. Sila marahil ay hindi natin kilala bilang santo na tinagurian o prinuklama ng ating simbahan, pero yung kanilang buhay ay pagpapakita ng katapatan, pagmamahal, pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoon. Sila yung mga bukas ang puso, pinagpala yung kanilang buhay at naging pagpapala para sa lahat, sa ating buong simbahan. Ito po yung ibig sabihin ng pagpapahayag ni Jesus kung sino yung mga mapapalad. Sila yung mga tao na bukas ang kanilang puso sa grasya ng Panginoon, na gamitin ang kanilang buhay upang maging pagpapala sa bawat isa. Di po ba, mga kapatid, kung ating iisipin, marami sa atin ang buhay ay pagpapala para sa iba. Yung kanilang blessing ay hindi nanatili sa kanila, sa bagkos ito ay ginamit upang maging daluyan ng pagpapala sa iba. Hinayaan yung sarili maging daluyan ng blessings ng Panginoon. Marami sa atin ay pumupunta ngayon, naka-schedule, pupunta sa mga sementeryo. Sa Bicol, ang tawag namin sa sementeryo ay Campo Santo. Pupunta sa mga Campo Santo para dalawin yung ating mga namayapang mahal sa buhay. Sa ating pagdalaw sa kanilang mga puntod, inaalala natin yung kanilang mga buhay. Kaya nga naman ang ating ipinagdiriwang sa araw na ito ay ang pagmamahal na ibinigay at ipinakita sa atin ng ating mga miyembro ng pamilya. Sila ay naging pagpapala sa atin sa kanilang mga mahal sa buhay. At ito yung misteryo, katotohanan ng ating pagdiriwang sa araw na ito ng kapistahan ng lahat ng mga banal. Tayo ay kapiling ng lahat ng mga banal. Marahil ay hindi natin sila nakikita sa kanilang katawan, pisikal na katawan nung sila ay nabubuhay. Sa katotohanan nga niyan ay pagpunta natin sa mga Campo Santo o mga puntod, makikita natin ang mga pangalan na hindi naman natin pisikal na nakita. Pero sa pamagitan ng kwento ng ating mga magulang o kaya ng mga nakatatanda ay tiyak na magbibigay ng inspirasyon sa atin kung paano maging tapat at paano magmahal. Ito yung mga taong individual na ang kanilang puso ay bukas sa grasya ng Panginoon. Maraming mga pagsubok katulad ng nabanggit sa Ebanghelyo, pero ang kanilang buhay ay naging pagpapala sapagkat hinayaan nila na sila ay maging daluyan
ng grasya ng Diyos papunta sa iba. Sa kanilang mga kamag-anak marahil, sa kanilang mga kapatid, mga kamag-anak, sa kanilang mga kapitbahay at nakakasalamuha. In effect, ito ay serbisyo para sa ating simbahan at sa ating daigdig. Kaya sa ating mga kapatid na mayroong karamdaman, nandoon sa kanilang mga bahay, ospital, o kung saan man sila ngayon ay nagpapahinga, ay napakaraming santos ang nananalangin para sa atin. Mapagtibay yung ating pananampalataya. Ganon din ay i-anchor natin ang ating pag-asa sa Panginoon at manatili tayong tapat sa Diyos at sa kabila ng ating mga karamdaman. Ito ay pagpapakita na tayo ay tapat sa Panginoon at ang buhay natin ay inspirasyon sa bawat isang Kristiyano. Nawa, sa araw na ito ay maging bukas ang ating puso sa pagkilala sa grasya ng Panginoon na ipinakita sa mga taong banal na naging bukas ang puso na maging pagpapala sa atin sa bawat isa. Bilang bayan ng Diyos dito sa lupa, pag-isahin natin ang ating mga panalangin at ang mga panalangin ng lahat ng mga banal sa langit para sa mga pangangailangan ng mga lalaki at babae sa lahat ng dako. Ang tugon po ninyo, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway ihatid sa kaharian ng langit ang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaang di magmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway pagkalooban ng Eucharistia ng lakas upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng kabanalan at biyaya, inaalay namin ang aming mga kahilingan kasama ng mga panalangin ng mahal na Berheng Maria at ng lahat ng mga banal. Taglay ang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay namin sana'y kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Sa inyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sa gisag ng
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal at ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan ng mga kapiling mo sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinasta namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayoy natutuwa sa iyong pagkadakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog nami di kami manghina. Kaya kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahain mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berhen na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin. Sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, sakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salaminang katuwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo, Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hinihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos, upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagta sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo, sa pamamagitan na Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon naman ay sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At igagawad naman natin ngayon ang pagpapala o blessing sa pamagitan ng lahat ng ating mga banal na nasa langit.
Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kalagayahan sa lahat ng mga banal na ngayon ay pinararangalan ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng kanilang pamumuhay ay lagi nawang makaakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong ikinagagalak kahisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang maliw na kapayapaan. Makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makaisa ng mga banal sa kalagiyahang walang hanggan. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naidaos na natin ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mapapalad kayong mahihirap, ang kaharian ng Diyos sa inyo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,